may gagawin na dito na demolition. Itong pinakabungad na nakatayo dyan, ito na yung ginigiba nila. So nung ginibanan, una-una wala mga building permit, nasa na lang nagtayuan sila noon. So nung inutos siya, nung time ni Mayor Lim na i-clear yan, so na-clear namin. Kaya lang, nung na-clear namin yan, kinasuhan kami sa ombudsman. Ayun, na-dismiss yun, kinatigan naman kami ng ombudsman. Ito yung malupit. Na-demolish itong mga bahay noon, panahon pa ni Mayor Lim. After nun, tinayuan ulit at gumawa pa ng extension. Ito yung part 2 natin. Ang na-demolish ngayon, yung pinakaharap nitong Carlos Palanca. Alamin din natin ang mensahe ni Engineer at saka General Sukat tungkol dito sa gagawin demolition. Ito yung sa dulo niya, sa Pasig River na yan. Nakikita mo dito na marami pang mga bahay dyan. Kung papasukin mo kabayan, talagang gibayan, no? Ito yung literal na ginawang private, yung eskinita or kalsada. Ganyang kalakas yung loob. Tinatawagan nila tong The Untouchables ng Manila. Grabe ka ba? Talagang maraming humarang dito. Request pa nga nila na walang demolition, kailangan mo na ng relocation. At ito yung matindi, relocation. Nandito lang malapit sa Manila. Ayaw nila yung malalayo. Okay, so nandito na tayo sa Carlos Palanca ngayon. So kanina kabayan, talagang puno yung mga tao dito, hindi makapasok. Pero ngayon may gagawin na dito na demolition. Itong pinakabungad na nakatayo dyan, ito na yung ginigiba nila. Ito pala kabayan, yung istorya nito, na-demolish na pala ito dati. Na-demolish ito dati, pero tinayuan siya ulit. Ngayon, bago di-demolish daw, kailangan ng relocation. So, ginigiba na ito nakaharang ngayon dito. Itong ginigiba ngayon nila, ito yung bahay daw na gagawin nila. So mapapansin mo dito, kakasimula lang. So nabigyan na rin daw to ng notice. So talagang wala silang balak na i-demolish to. Ang nangyari dito, tumayo pa na extension, di ba? Ganyan katindi ka ba? Parang wala silang pakialam dito sa batas. Ang lugar na to ay tinatawag nilang kalsada o eskinita. So kung talaga, government owned yan. So pag mga ganito, dapat hindi gawing private yan. Ganyan yung nangyari. Parang sabi nila, ginawang compound no? So kwanto ka ba yung mga untouchable yan? Hindi ka basta-basta mga pasok din sa dulo. Kaya kung makita mo sa aerial view, ang daming bahay dyan hanggang Pasig River. No? Akala mo anong una, kung talaga to, parang private. No? So hindi pala, kalsada pala to. So, ganyan, kapag hindi mo napigilan to, siguro aabot to hanggang kalsada itong kinonstruct nila ng mga bahay, di ba? Ganyan kalupit yan. Tapos dinikit pa dito sa building. Oh. Tension. Engineer. Kaya nung nagkaroon na kami ng pag-uusap doon, dito, inumpisa na rin itong barangay hall na ginagawa. So kung makikita ninyo, inumpisa na natin na ginigiba na rin. And the rest, ayun. That's why, nandito kami, nag-aantay. Sabihin naman ni Chairman, hindi, tulungan nyo na kami dito sa para na itong mga materialis ng bahay na at para naman mag-iba.
Masave yung mga material. masasalvage pa din yung ano, yung mga gamit nila na building materials. Kasi pwede naman nilang gamitin yun sa ibang ano. So ayan. Thank you, Engineer. Na-demolish na pala sa dati engineer, yung mga bahay dito. Oo, year nung time ni Mayor Lim, na-clear na talaga yan. Tapos, Kayo na rin, Kinasuhan pa nga kami sa ombudsman. kayo na rin yung engineer noon, sir, no? Kami rin. Kaya kilala kami ni Yung barangay chairman. ni chairman. Oo. Kasi siya rin ang time nung ano. Mabait naman kausap siya. Ah, Mabait naman kausap. mabait naman kausap eh. Kaya lang siyempre, hindi mo maiwasan Oo. yung mga emosyon ng mga ito. Komosyon. Kaya kailangan mo nang kausapin ng Masinsinan. maayos naman na ano na humarap tayo sa kanila. Hindi po pwede yung ganun. Pero possible sir, magkakaroon sila ng relocation. Wala relocation yan dahil ginibanan namin yan noon eh. So nung ginibanan, una-una wala mga building permit, nasa na lang nagtayuan sila noon. So nung inutos yan, nung time ni Mayor Lim na i-clear yan, Oo. so na-clear namin. Eh kaya lang, Kaya na rin. nung na-clear namin yan eh, Kinasuhan kayo, sir. kinasuhan kami sa ombudsman. So, Ayun. stick pa yung kaso na yun, sir. Na-dismiss yun, kinatigan naman kami ng ombudsman. Tama naman na talaga, ikali yan eh. So anong sinasabi nila na no relocation, no demolition? Eh puro ano lang yung mga style na nila yan para hindi mag-iba eh. Na in the first place, hindi naman dapat talaga magkaroon ng relocation dyan. Wala ni Kondo ko pa, Mayor Lim pa pala nagkaroon ng clearing dito, no? Tagal na pala. Ilang mayor na yung nakalipas. Oo. Tagal na pala ito nag-demolish ka pa yun, natayuan lang ulit. Mahaba pala ito kung papunta dun sa Pasig River. Hoy, ayun, gawad ha. Oh. Pamutol ba? Oh, ito. Tinanggal ko to kasi pag nakikita itong panukat mo, sigurado gibaan. Kaya ang ginawa ko, tinanggal ko. Nakipag-usap pa ako. Oh, di ba? Oh, kung di tayo makakapasok dyan, kinausap namin yung engineer mula nun. Diba? So ngayon, ito, nung nagkausap kami, naging mabait si Chairman, mabait. Tsaka isa lang ang command, isa lang. Walang ayaw niya may nagsasalita. O kaya kinausap namin yung engineer mula nun, o nagkasundo kami, o mag-i-start kami, at pag-demolish sila. Pero yung grupo lang muna namin napapasok, dahil yun ang uso. Diba? Para maging papayapa. Diba? Maging maayos. So naging gano'n naman, maayos naman, diba? Walang nasaktan, walang gulong. Di mas maganda, diba? Dapat yagi ganyan. Hindi yung katulad sa may barangay di ba dati madagdal yun, kami magagaling. So yun, lalo ko nag-visit, o yun, diba? Diba? Ito kaya naman natin sa pakiusapan. Kaya naman sa magandang usapan. Diba? Hindi walang gulong. Diba? Papayapa oh. Ito pala kanina, magkakagulo eh. O, kaya ako na para. Nire-respeto naman nila ako eh. Nire-respeto ko yung chairman. O, at saka yung aming kasamang mga engineering department. Headed by Engineer Armando Andres nga pala. At ang aking hepe, si Andy Ambaw, district engineer namin. O yan, magandang umaga sa inyo. Kasama ko yung mga kasama natin, nandiyan lang yan, standby lang sila. Kasi ayoko nang magulo. Dubo sa gulo yan? Kaya lang, ito nga muna yung isa, dahil din na napag-usapan natin. So, mag-self-demolish sila kasi may mga gamit sa loob eh. Diba? Siyempre ayaw natin, gamit nila yan eh. Magagamit pa nila yan. Ayoko nang yung mga gamit nila, maano, diba? Kasi kahit sa akin gawin yan, magagamit nila ko. Kaya gusto ko, yung gamit nila,
Unti-unti yan. Kasi yung din naman ang utos si chairman. Mag-self-demolish, yung gamit nila, kung hanggat maaari, lalabas, pakinabangan. So ito din, barangay hall to din o bahay na to din? Bayan. Bahay pala to? Ang barangay yung nandun. So ang gigibay ngayon din, bahay to, bahay. Bahay, oh. Kakasimula pa lang, no? Oo. Willing naman si chairman eh. Willing naman. Okay naman. Okay, magandang umaga sa inyo ha. Kapag ganyan. Kasi dati dyan, na-demolish siya dati dyan dito eh. Oo. Tinayo na pala ulit. Panahon ni Mayor Lim daw. Oo, panahon ni Mayor Lee. Hindi lang may tanong. At yun po yung part 2 ng demolition dito yan sa Carlos Palanca. Boundary ng San Miguel at saka Quiapo, Manila. So malupit pala, no? Talagang pangmalakasan. Kasi hindi ka naman basta makakatayo dyan ng bahay. Siyempre kung walang usap or pangmalakasan. Ang kita mo yun sa dulo, yan pa yung mga bayan sa likod. Kaya hindi na mapasok, no? Talagang pumalag yung mga residente dyan. Relocation na bago demolition. At syempre, relocation daw, gusto nila malapit lang dito sa Manila. Ganyang kalupit. So ito po yung sa Pasig River. Ayan, hindi na kasi mapasok kami. Pakita ko lang si taas. Yan yung mga bahay dyan, no? Talagang mga professional bahay. Tinatawag nila, no? Dulo. Kahit ganyang kaliit ka ba, kalsada pa rin yan. Kailangan ng permit yan. Hindi pwede tayuan ng tayuan. Marang kubul-kubul. Pero magaganda yung mga bahay sa likod, oh. Kita mo? Ewan ko lang kung kasama pa to sa likod pero hindi siguro, no? Ito pwede gawing esplanade to, no? Sa gilid, no? Alam ko pag dito malayo sa Pasig River, mga kuha na yun eh. Parang daanan din gagawin. Eh, nakatago kasi dito, hindi mo halata, no? Noong una, akala mo bahay lang pero hindi pala. Government owned pala to.